Ano nga ulit ang kasabihan? Namamayani ang kasamaan kapag walang aksyon na mabubuti. Hanggang diyan ka lang talaga dahil alam natin ang nangyayari sa UK. Sige, may ipapakita ako sa'yo. Sabi ko nga, hindi pa tayo sapat na galit. Tingnan mo ito. Tingnan mo ito. Ito ay isang eksena mula sa isang klinika o ospital sa Britanya at pinopunduhan ito ng NHS. Tingnan mo ito. Isang Islamist ang nanonood ng jihadi na video sa publiko sa waiting room ng isang ospital o klinika sa Britanya. Tingnan mo ito. Isang Islamist ang nanonood ng jihadi na video. Sira ulo ako, di ba? Sira ulo ako kasi gusto ko makinig kay Chief Keef at bumuga ng mga bilog na usok. Ha? O, dinidemanda ko ang NHS. Kayo lahat ay mga saksi. Lahat kayo pipirma, walang atrasan. Ganito ang sitwasyon sa mga NHS clinic o ospital na pinopondohan ng buwis. Hindi ko naintindihan ang sinabi niya, pero nabanggit niyang binibigyan ng TV ang mga pasyente. Maligayang pagdating sa NHS kung saan may TV ang mga pasyente para mapanood ang gusto nila, gaya ng jihadi na video. Ang tanging hindi lang nangyari ay ang isang sundalo ng ISIS na pumugot ng ulo ng tao. Sa tingin ko, papanoorin pa rin nila yon. At walang may lakas ng loob na magsabi, pasensya na, hindi namin ito pinapanood, hindi ka pwedeng manood. Pero wala rin namang pipigil sa kanila. Bakit? Dahil baka isipin na iba na Islamophobia yon. Kaya magagawa lang nila ito, sandali. Matagal ko na itong sinasabi, at bago ko ipakita ang mga video, disclaimer lang, hindi ko ine-endorse ang ganitong asal, okay? Hindi ko to ine-endorso. Nire-report ko lang dahil wala naman akong bolang kristal. Pero may konti akong kaalaman sa kasaysayan. Ang mga ganitong bagay ay hindi pwedeng magpatuloy ng habang buhay. Sa huli, maaga manuhuli, ang mabubuti at tahimik ay babangon at ipaglalaban ang para sa kanila. Ang kanilang pagkakakilanlang kultural, ang kanilang pamana, ang kanilang kasaysayan. Ipaglalaban nila ito balang araw at sigurado akong mangyayari ito. Sa tingin ko, nagsisimula na dahil ang mga video na ipapakita ko ay naitala nitong huling 2 araw. At nararamdaman ko na dumarami na ang mga ganitong video. Panoorin ninyo ito. Mukhang lumaki at ipinanganak sa Inglaterra ang lalaking ito based sa accent niya. Pero hindi na mahalaga yon. Ang pagsabing hindi niya ko pwedeng i-deport dahil dito ako ipinanganak at lumaki ay hindi na depensa ngayon. Dahil husgan ka base yung ugali na hinubog ng iyong mga pagpapahalagang kultural na iyong mga magulang. Hindi mahalaga kung saan ka lumaki, kundi ang mga pinahalagahan na itinuro sa iyo ng magulang mo habang lumalaki ka. Bakit mo inuutusan ang mga babae na halikan ang mga paa nila at iba pa? Kanina lang. Bro, bakit mo pinapaamoy sa matatandang babae ang mga paa? Hindi to biro. Sumali siya. Paano mo nalaman? Huwag akong tanungin. Biro lang ba talaga ha? Inito isa. Putang ina. Hindi masamang kilos yan. Pasensya na doon. Pasensya na doon. Bakit mo ginagawa yan? Hindi ko na ulitin, hindi ko na talaga ulitin. Alam mo ba kung nasaan ka? Alam mo ba talaga kung nasaan ka? Putang ina. Hindi ka nasa Hillsboro. Tingnan mo tong maruming gago dito. Putang inang dugyot na gago. Eddie, umalis ka na. Tingnan mo yung nanay sa likod. Itong manyak. Naglalakad at nagtatanong sa mga babae kung pwede niyang amuyin o halikan ng paa nila. Diyos ko, anong klaseng fetish yun? At least nagtatanong siya. Alam mo, humihingi siya ng pahintulot nila. Pero alam naman natin na maraming manyakis dyan na ni hindi man lang nagtatanong. Basta na lang nila kinukuha. Basta na lang nila ginagawa. Tawagin natin putang ina tama. Putang ina, sumisipsip ng pera. Sasabihin ko sana isang bagay. Ako ang... Bakit? Anong klaseng tao ang ganyan? Anong klaseng tao ang ganyan? Ikaw ba? Sa tingin mo ba ay dahil Naamoy ng mga paa ang mga paa. masama ito para sa iyo, masamang pakiramdam talaga. Ganito ang nangyayari kapag namumuhay ka mag-isa. You live only your own life or what? Mamuhay ka ng sarili mong buhay. Kaya bakit? Kaya bakit nandito ka pa rin? Kaya tinanong ko siya, hindi naman kami. Masama lang yan pag nahuli ka. Iyan ang pangalan doon.
Lumapit ka ulit sa kama ko, babasagin ko ang ngipin mo. Ay. Fucking rat. Kaya malinaw na hinarap lang siya ng lalaking ito dahil ang kausap niyang babae ay girlfriend niya. Dahil dumarami na ang mga ganitong pag-atake. Kaya mas marami ng tao ang nadadamay dito. Kaya yung mga tao na dati ay hindi nakikialam dahil hindi naman sila apektado. Hindi na nila kayang manood na lang at walang gawin. Dahil sobrang dami na ng mga manyakis kayon. Kaya sa dami nila sa bandang huli, dahil na rin sa posibilidad o tsansa, madadamay at madadamay ka rin. Panurin natin ang isa pang video. Isang lalaking nakasuot ng reliyosong kasuotan ang hinarap sa parke sa Cardiff, Wales, at nauwi ito sa pagtawad ng pulis at pagkakaaresto niya. Panurin natin ang video. May isang creepy na lalaki sa parke na may mga bata sa paligid. Malabas ng ganito. Ito ay talagang. He's gonna come out this way, so see. Naaresto siya. Sige, panurin mo to. Sa Dublin Island, isang neurosurgeon mula Afghanistan ang nanloob sa mini-market gamit ang kutsilyo para nakawin ang lahat na makakaya niya. Sige, baka hindi ko mapatugtog buong video. Ilalagay ko na lang ang link sa description kung gusto mong panoorin. Ganito ang nangyayari. Medyo marahas, pero susubukan ko pa rin patugtugin. Baka hindi ko rin maisama. Tingnan mo ito, lumalaban ng mga tao. Ibig kong sabihin, pwede namang umalis na lang ang mga taong ito at sabihin, alam mo, wala na akong pakialam dyan. Kung ninanakawan niya ang tindahan na yan, hindi ko na problema yon. Bakit ko ipapahamak ang sarili ko na masaksak ng taong ito, ng neurosurgeon na ito? Alam mo, pumunta siya sa Ireland para pagyamanin ng Ireland sa pamamagitan ng multikulturalismo at maglingkod sa komunidad. Kaya bakit ako makikialam? Hindi siya makikialam. Tignan mo yung Afghan na yon at ang mga taong ito, dumiretso siya rito. That's it. Diretso mula diyan. Diretso mula Afghanistan. Tinawag ang pulis. Tingnan natin kung sino ang huhulihin nila. Tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo. Alis na tayo. Alis na tayo. Nakuha na ba nila siya sa wakas? Nakuha na ba nila siya? Sa tingin ko, nakuha na nila. Siyempre, nakuha na nila. Tingnan mo yan. Tingnan mo yan. Pinalaya nila ang mga literal na barbaro mula sa Afghanistan, mula sa ikatlong mundo. Sa ating lipunan, literal na barbaro sila. Wala nang ibang salitang mailalarawan sa kanila. Hindi ko alam. Baka nakipaglaban pa ang taong ito sa US Army 5 taon nang nakalipas at pinalaya siya. Oo, pumunta ka sa Ireland at England, maglakad sa gitna ng ating mga bata at pamilya. Pero gaya ng sabi ko, panuurin mo ito. Sabi ni TikToker Matt Bryan, ito na ang pangalawang beses na nasangkot sa gulo ang taong ito sa sentro ng lungsod. Ang mga lalaki sa Manchester ay hindi na pumapayag sa kahit anong kalokohan ng mga taong ito. Kamusta? Ay. YouTube, maayos ko nang na-sensor ang video. Kaya wag nang i-restrict, okay? Hoy, 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 hoy. Walang matinding karahasan na ipinapakita dito, okay? Ito ay... Walang seryosong nangyari. Walang dugo o karumal-dumal. Pwedeng mapanood ng publiko. Tingnan mo yan, lumalaban ang mga tao. Lumalaban ang mga tao. Tumakbo siya palayo. Sinabi na namin sa'yo, mangyayari ito. Mga politiko sa kanluran ang nagdulot ng kaguluhang ito sa ating mga kalsada. Tingnan mo ito. Apat. Mas lalala pa ito mga pare, mas lalala pa ito. At meron tayong... Ang mga politiko natin ang dapat sisihin dahil patuloy pa rin nila kayong niloloko sa kung anong dahilan. Sige, iniisip pa rin nila na ito ay rasismo. Panoorin ninyo ito. Isa pang video. Tingnan ninyo ito. Saan ito? Nasa England ito. Di ko alam kung saan yan pero nasa England yan.
Panurin niyo ito. Kaya hindi ganun kagaling ang Ingles niya. Tingnan mo kung gaano sila kakapal. Kaya lalapit ang migranteng ito sa mga streamer at tatanungin, "Bakit mo ako kinukunan, bro? Bakit ka nandito sa bansang ito?" Bro, ngayon, tingnan mo nagawa natin. Sige, sumunod ka sa akin. Wala naman kaming ginagawa. Hindi ako gumawa ng video. Nasa bangka alam ako. Anong meron? Tingnan mo, napakagalang pa rin sila. Pero hindi magtatagal. Sinasabi ko, mawawala rin ang pagiging magalang nila. Imbes na linawin ang posisyon mo, imbes na sabihing hindi namin ginagawa. Sa halip na sabihin mo yon, maging palaban ka na lang. At sinasabi ko sa'yo, magiging palaban na agad ang mga ito simula pa lang. Dahil habang dumarami ang mga video na ganito o mga alita na ganito, ang mga tao natin sa West Side, magiging mas matapang sila. Magiging mas matapang pa sila. Hindi kayang hulihin ng pulis ang lahat, kaya mawawalan sila ng kontrol. Panahon na lang ang hinihintay, hindi nila mahuhuli lahat. At pagkatapos, ang mga taga-kanluran o ang mga makabayan, magiging mas matapang pa sila. At pagkatapos, sadyang lalabas sila ron, maghahanap ng gulo, maghahanap ng sagupaan. Uudyukan at asa rin nila ang mga tao. Sasabihin pa, "Oh, ginagawa ko ito." Anong gagawin mo tungkol dito? Mas lalo nilang pinapainit ang ulo ng tao. Pero dito, magalang pa rin sila. Wala naman akong ginagawang masama. Bakit mo nililinaw ang posisyon mo, bro? Tanunin mo siya diretso. Anong problema mo? Sige, panuurin mo. Mangyayari na. Oo, huwag ka lang gagalaw. Oy, layo mo na lang yung camera. Bro, ang publikong lugar to. Anong nilalago natin? Tabi ka, Lego. Baka mapahamak ka. Nasa public place ako, gago. Lumayo ka. Mag-video kami. Gusto namin video. Gusto namin? Umalis ka! Umalis ka! Nasa harap ka ng camera, gago ka! Napatumba ka tuloy! Matagal-tagal din tayo hindi nakita. Sa pampublikong lugar pa. Kumuha ka ng sarili mong Lego, pare. Bago ka pa mabagsak ng ulo ang una, tanga ka talaga! Umalis ka nga dyan! Umalis ka nga dyan! Kita tayo mamaya. Matagal pa nilang sasabihin yan sa isa't isa. Kaya, ito na yon. Ikaw, putang ina. David. Oh, muntik na maging feel-good na video. Pero medyo nadismaya ako. Sige, tumawid naman tayo sa kabila ng Atlantico, sa USA. USA. Oh, tingnan mo itong relax na Amerikanong lalaki na nakaupo. Sabi niya, "Pasensya na, ayoko niyan." Hindi mo tinatanggap ang mga Muslim. Hindi, Bakit hindi mo tinatanggap ang mga Muslim? dahil sa ugali mo, ang sama mo, Ako si Misa Per. ginagawa mo. Ginagawa ko. Dahil pumunta ka sa bansang ito at hindi ka marunong umasta, lumayas ka dito ngayon din. Hello, tatawagin ko ang pulis. Ayaw mo malaman, huwag mo akong hawakan. Hello, lumayas ka dito. Huwag mo akong hawakan. Oh, salamat. Sinasabi mo hindi ka tumatanggap ng mga Muslim. Ito na. Ito ang Amerika ni Trump. Nakikita mo yon? Itong taong to ay naninipa. Pinalalabas tayo dahil kailangan mong umasta ng maayos. Paano mo nasabing magpapakabait ako? Paano mo nalaman? Lumayas ka na rito ngayon. May diferensya ka. May diferensya ka. May diferensya ka. Sige, kailangan kong sabihin na ito ay hindi maganda. Sige, hindi ito maganda. Malamang yung babae na yon sa sarili niya, wala naman siyang ginawang masama. Hindi niya deserve ang bastos na trato. Sige. Pero sa kasamaang palad, isa na naman itong patunay na hindi talaga gumagana ang multiculturalism, lalo na ang Islam. Siya ang sumasalo sa parusa dahil sa masamang asal ng mga kapwa niyang Muslim. Siya ang nagbabayad ng presyo. Matagal ko nang sinabi na kapag nagkagulo, lahat madadamay, pati mga inosente. Inevitable talaga yan. At lubos kong naunawaan na kahit ako mismo ay maaring madamay dito. Lubos akong mulat doon. At handa akong suungin ang panganib na yon dahil ang kanluraning sibilisasyon ay mas mahalaga kaysa sa buhay ko, halimbawa. Ayokong mamatay. Ayokong mangyari yon, ayokong madiskrimina. Pero naunawaan ko na may posibilidad na mangyari yon. Kaya mangyayari talaga, mga kaibigan. Ang video na yon, pinan ninyo, tiyak na hindi ko sinusuportahan ang asal ng Amerikanong lalaking yon. Pero sa kasamaang palad, mangyayari talaga yon. Talagang mangyayari yon, mga kaibigan.